Isang magandang umaga sa bawat mamamayan ng lungsod ng Taguig. Nandito mo muli tayo sa isa pang segment ng Source of Strength. At dalangin po ng pamahalang lungsod ng Taguig na patuloy tayong makasumpong ng kalakasan mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi sa programa pong ito. Ganoon din, makasumpong din tayo ng patnubay at paggabay mula sa kanyang salita at higit sa lahat ng biyaya ng buhay mula sa Kanya. Atin muna pong idulog sa Panginoon ang atin pong pagbubulay ng Kanyang salita. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa umagang ito. Patuloy naming hinihiling ang inyo pong pangunguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy niyong buksan ang aming mga pangunawa, buksan niyo ang aming kaisipan at magkaroon nawa ng puwang sa aming mga puso ang inyo pong mga salita. Salamat po Panginoon sa araw na ito. Patuloy kayong maitanghal sa aming mga buhay. Pinagkakatiwala ko po sa inyo mga nalalabing sandali sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen at amen. Ngayon pong umaga ay nais ko pong bigyan ng pamagat ang mensahe ng Panginoon na akin pong dadalhin sa inyo. Paigtingin natin ang ating pagkakaisa. Paigtingin natin ang ating pagkakaisa at ito po ay hahanguin natin mula po sa iba't ibang bahagi ng banal na kasulatan, no? Magsimula po tayo doon sa unang Korinto 1 kabanatang 1, ang talata po ay 10. 1 Corinthians chapter 1 verse 10 mula po sa Magandang Balitang Bibliang Tagalog. Ang sabi ni Pablo, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa pangunawa, pagkaunawa at sa pagpapasya. Sa unang Pedro 3, ang talata ay 8. 1 Peter chapter 3 verse 8. Sa salin na ang bagong tipan, Filipino Standard Version. Bilang pagtatapos, sabi ni Pedro, magkaisa kayo at magdamayan. Magmahalan kayo bilang magkakapatid, maging mahabagin at maging mapagpakumbaba. At sa ang huling talata na babasahin po natin ay sa 2 Korinto 13:11. 2 Corinthians chapter 13 verse 11. Mga kapatid, paalam na sa inyo. Ito po ang ikalawang liham ni Pablo, no? Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa na kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Yung pong tatlong mga talatang binasa ko mula sa sulat ni Pablo, sa liham ni Pedro at doon sa ikalawang sulat ni Pablo sa iglesia sa Korinto, hindi niya po sila nakikita sapagkat si Pablo po ay nakakulong na, no? So they are socially distant or physically distant from one another. Malayo po ang kanilang pagitan. Si Pablo po ay nakakulong, no? Quarantine po siya, hindi dahil sa virus, dahil po sa kasong ipinapataw sa kanya. At ganito po yung kanyang sulat sa kanila, no? At hindi niya talaga kinalimutan ang isang talakayin, ano? Uulitin ko. Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 13 verse 11. Magkaisa na kayo at mamuhay ng payapa. Sa panahong ito na tayo po ay bumalik muli sa modified enhanced community quarantine, ang dahilan kaya po ito ibinalik ay dahil po sa pagdami ng naging biktima ng COVID-19. Kanya naman po, lahat ng paraan ay ginagawa ng bawat kanya-kanyang pamahalaang lungsod o bayan. Yung mga pamahalaang lokal ay ginagawa nila yung kanilang magagawa upang makipagtulungan
sa atin pong presidente. At dito po sa Taguig, ang atin pong napakasipag na punong lungsod, Mayor Lino Cayetano, kasama ng lahat ng bumubuo ng kanyang staff at maging ng konseho, kasama ng mga kapitan, yung ating mga frontliners, the entire team that is working to fight this COVID-19 so that it will be contained. Kung hindi man po ito matigil, ay talagang sinisikap nilang gawin ang lahat, no? Talagang lahat ng paraan, lahat ng avenue, lahat ng pwede nilang gawin ay kanila pong ginagawa. Mula po dun sa pag-apula, mga contact tracing, lahat, yung contact tracing nila talagang sinisikap nila, no? At hindi lamang yon. Kaya po tayo ngayon ay mayroong limitadong paggalaw. Yun po ang isa sa purpose ng MACQ. Maunawaan po natin yung limitasyon ng paggalaw upang sa ganon, yun pong contamination din ay malimitahan. Kasi nga ang gusto po natin ay hanggat maaari, wala nang dadagdag sana doon sa maaring maging biktima pa ng COVID-19. So, sa panahong ito na tayo ay nasa pandemya, no? Ibinalik sa MECQ. Total naman po ay 2 linggo lamang naman po yan. Magkaisa po tayo. Magkaisa tayo. Mahalagang mahalaga yung pagkakaisa natin. At yan po yung unang aral na gusto kong iwan sa atin ngayong umaga. Magkaisa tayo sa pagpapasakop at pagsunod sa mga namumuno sa atin. Mahalagang mahalagang ating pagkakaisa. Alam nyo po, sa panahon ng pakikibaka, in times of war, we cannot do it alone. Nor can we do it our own way. Hindi po tayo pwedeng magkanya-kanya. Hindi tayo pwedeng magtalo-talo. Mahalagang mahalaga po ngayon kung merong panahon na mahalaga yung pagsunod. Ito na po yun. Ibigay na natin yung pwede nating magawa na pagpapasakop at pagsunod sa kanila. Alam nyo po, nakalagay sa aklat ng Roma ang ganito. Babasahin ko po ang ilang mga talata. Romans 13. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Sipin niyo po, ano? Kailangang magpasakop tayo unang-una sapagkat ang Diyos pala yung nagtatag sa mga pamahalaan. At ang sabi nga rito, walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. Mahalaga po yun. Sa verse 4, sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. At karugtong pa rin ng verse 4, sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. At sa verse 5, kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang sa inyong budhi. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. At karugtong pa rin ang talatang yun ating binasa sa talatang 6. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Hindi ko po masyadong bibigyan ng diin yung kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila upang magparusa. Ang gusto ko kasing makita natin at bigyan ng diin ngayong umagang ito ay maunawa nating sila na nalagay sa pamamahala ay mga lingkod ng Diyos. Mahalaga pong makita natin na sila, ang atin pong punong lungsod, ang atin pong mayor, ang ating vice mayor, ang ating konsyal, ang ating mga kapitan, ang mga nagpapatupad ng batas, sila na mga nandyan,
Sila po ay mga lingkod ng Diyos. They are just doing their job. At yung kanilang ginagawa ngayon ay napakahirap sapagkat ang kanilang buhay ay nalalagay din sa panganib. Ang naiiwan na lamang po sa atin ay kooperasyon, pagpapasakop at pagsunod. So mahalaga po itong wag nating makalimutan. Magkaisa po tayo sa pagpapasakop at pagsunod ng mga namumuno sa atin. Bakit? Kasi walang naitatag, walang pamahalang hindi mula sa Diyos at itinatag ng Diyos. At ang mga namumuno sa pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos. Yan po yung dalawang dahilan kung bakit mahalaga at kailangang magkaisa sa pagpapasakop at pagsunod sa mga namumuno. Ikalawa, bakit kailangang magkaisa? Bakit kailangan nating magkaisa? Sapagkat may pagpapala ang Diyos na bumubuhos kapag tayo ay nagkakaisa. Anyayahan ko pong basahin natin ang awit 133, Psalms 133, verses 1 to 3. Mula po sa ang Bibliang Tagalog 2001. Ganito po ang mababasa natin. Narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay ng nagkakaisa. Kung yun pong mga liham na liham ni Pablo ay mayroong specific na grupo ng mga tao, sulat niya para sa taga-Korinto, sulat o liham para sa mga taga-Roma, yun pong kanyang nilalaman ng mensahe ng sulat ay pangunahing ginawa niya yun, sinulat niya yun para sa kanila. Pero ito pong awit 133, ito po ay para sa buong bansa. At ang sabi rito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay ng nagkakaisa. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Alam niyo po, inaawit po nila yan. At ito po'y napakagandang pagpapahayag, isang deklarasyon na nakabubuti pala at nakapagpapaligaya yung sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Kahit naman po tayo, kapag sa bahay walang pagkakaisa, magulo. Hilihiling po natin ngayon, dito po sa ating lungsod ng Taguig, maganda pong ma-practice po natin at maisagawa natin, maipahayag natin na dito sa Taguig, napakabuti at napakaligaya na ang mga Tagigenyo ay sama-samang namumuhay ng nagkakaisa. Amen po ba? Verse 2. Nagbigay po yung sumulat ng awit ng napakagandang ilustrasyon. Ito ay kagaya ng mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas ni Aaron, tumutulo sa laylayan ng kanyang damit. Alam niyo po yung langis na yan, pag inaral po natin, ang ginamit kasi sa English ay, it's like the anointing oil that flows through the bird of Aaron, down to doon po sa laylayan ng kanyang damit, at the hem of his garment. Alam niyo po yun pong anointing oil ay simbolo po ng enablement. Yan po yung inilalarawan, divine enablement. Ano po ang ibig sabihin? Kapag tayo po pala ay nagsasama-sama at mayroon tayong pagkakaisa, mayroong tinatawag na pagbaba ng divine enablement. Isipin niyo po yun, unknowingly, hindi po natin nalalaman na mayroong pagbaba ng pagkasi o pagpahid ng kakapangyarihan o kakayanan na galing sa Diyos. It's beyond the normal that God
is trying to flow upon us that divine enablement. Wow, hallelujah. Powerful po sa sight, sa tingin ng Panginoon kapag tayo po ay nagkakaisa. Tingnan niyo po ang sabi sa verse 3. Ito ay gaya ng hamog sa Hermon na pumapatak sa mga bundok ng Sion. Aba, yun pong hamog sa Hermon. Yan po ang kasapatan para po manatiling irrigated po yung mga halaman dun sa baba. Alam niyo po, yan po ay simbolo ng buhay. Ang sabi nga dun sa dulo ng talata, sapagkat doon iniutos ng Panginoon ng pagpapala ang buhay magpakailan pa man. Hindi lamang po pahid ng kapangyarihan na ipinagkakaloob ng Diyos. Nag-uutos ang Diyos ng pagpapala. Sa Ingles ang nakalagay doon, for there the Lord commands the blessing, life forevermore. Meron pong pag-uutos ng Diyos ng pagpapala. Bakit kailangan nating paigtingin ang ating pagkakaisa? Dito po sa ikalawang dahilan, napaka-powerful po nito. Na wala tayong kamalay-malay, mayroong divine enablement pala na ipinagkakaloob sa atin at ginagawa sa atin ng Diyos. Imagine niyo po kung bilang isang lungsod ng Taguig, nagkakaisa po tayo sa pagsuporta, nagkakaisa tayo sa pagsunod at pagpapasakop. Dahil yun ay kalooban ng Diyos. Dahil kinikilala natin na sila na nasa pamunuan ay mga lingkod ng Diyos. Ang sabi po rito, iniuutos ng Diyos ang pagpapala. Hindi ho natin nakikita yun. But there the Lord commands His blessing. Dalawang mahalagang bagay. Bakit kailangan magkaisa? Una, sapagkat kalooban ito ng Diyos. Ikalawa, sapagkat kung saan mayroong pagkakaisa, iniuutos ng Diyos ang pagpapala. Mga kapatid, 2 linggo lang naman po itong MECQ natin. Alam na, nagtiis na po tayo ng sobra 4 na buwan. Humigit kumulang 4 na buwan na pinagtiis natin. 2 linggo na lang po. Kayang-kaya na po natin ito. Itatawid tayo dito. Why? Dahil mayroong pahid ng kapangyarihan upang kayanin natin. At hindi lamang yon, mayroong blessing ang Lord. May kapupuntahan po ito. Itong pagkakaisa natin, yung pagpapasakop natin at pagsunod, may kapupuntahan, may resulta po ito. At magugulat na lamang tayo. Ay hindi natin namalayang natapos na yung COVID. Grabe ang ating kwentuhan kung paanong tayo'y pinagpala ng Diyos. Ngayong umagang ito, ipinapahayag ko ang biyaya, pagpapala at kapayapaan sa buhay ng bawat isa. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po. Pinapasalamatan kita sa kasipagan ng amin pong punong lungsod, Mayor Lino Cayetano. At ganoon din po sa lahat ng kanyang mga kabalikat upang tiyakin ng lungsod ng Taguig. Ang mga mamamayan ng lungsod na ito ay mailagay sa kaayusan, hindi malagay sa panganib. Sinisikap nila sa kanilang makakaya at magagawa sa tulong po ninyo na gawin ang lahat para sa kapakanan ng amin pong mamamayan. At dahil dito, inaasahan ko po, Panginoon, na pagkakalooban mo po sila ng divine enablement to be able to craft, to be able to do things, Lord God, mga bagay na nagmumula sa inyo, na kapag ito po ay inimplement, ay magiging magaang ang pamumuhay ng mamamayan ng lungsod. At hindi lamang yon, ng pangako mong hindi kami pababayaan, bagkus mag-uutos ka ng pagpapala sa mga mamamayan ng lungsod na ito. Tulungan mo kami, Panginoon,
na patuloy pang paigtingin ang amin pong pagkakaisa. Pagkakaisa na magpasakop at sumunod. At pagkakaisang patuloy na umasa sa iyo na siyang nagbibigay ng mga pagpapala sa amin. Pagkalooban mo po ng pag-iingat at kalakasan ng amin pong mga frontliners. Maaring napapagod na rin po sila. Maaring sa mahaba na nilang ginagampanang gawain ay nakakaramdam din po sila ng kapaguran. Pero Lord, just continue to strengthen them. Just a little bit more. Let them be strengthened, Lord God. The supernatural strength be upon them. Encourage them, Father God. For what they are doing it for this nation and for this city. Patuloy mong pagpalain ng aming Presidente, Rodrigo Duterte, ang amin pong Senadora Pia, amin pong Congressman, Speaker Alan, Congresswoman Lani, at ang amin pong Mayor Lino Cayetano, Vice Mayor Rading Cruz, ang amin pong Administrator, Attorney Pasqua, at ganun din po si Attorney Noli, Panginoon, Attorney Nino at Attorney Noli. Patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang i-bless lahat ng kanilang staff, lahat po ng mga kawani ng pamahalang lungsod ng Taguig. Ingatan mo po kaming lahat. Pangunahan mo ang aming mga buhay. Digit sa lahat, ang mga pamilya ng lungsod na ito. Kayo rin po ang siyang mag-iingat sa kanila. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. I just declare the peace and protection to be upon each and every one of the citizens of the city of Taguig, and even the citizens of this nation as a whole. This I declare in Jesus' name. Amen and amen.